Ayong utak. Lipayon mo ta? Wala akong tanong. Sukat po gaya na sa preservation program. Ikaw ang pagpagalaga sa Ginoo mga pensunan. Ito kung dilig ng magulan. Wala ko ay kinabuhi. Pagpagalaga sa Ginoo tunod sa kalipay. Wala, hindi ko siguro ang Ginoo sa to. Kung makita niya nga, gadoon na niya medyo walay kalipay. Akong anak ko, siguro niya malipay na ako. Diba? Now, kalipay sa Ginoo, kamugutom sa Ginoo nga ang kanang nangalagad kaniya. Malipayon. So, niya sa church mga kaigsunan, mga nanguna. No, dapat makita ng mga smiling face. Itong facial expression. Makita ang kalipay diya sa itong matagusang ka iksura. Puno sa puso, puno sa kalipay, ang atong matagusang ka kaugalingon. Akong ikaw tapos sa verse sa Hebrews 9:22. Dili na ito i-base na ito ang mensahe, Hebrew 1:9-22. Pero napulong sa Ginoo, taas-taas ko na, pero kung ikaw tayong katapusan, hindi na, without shedding of the blood, there is no forgiveness. Kung walay pag-ula, ng word nga pag-ula, medyo laom na siya nga Bisaya, ato lang mabawon, aron masabtan sa mga batanon. Kung walay pagpaagas, kung walay pagpatulo sa dugo, walay kapasayloan. Pagkamputan. Ginoo among itugyan nga kanimo kining mao nga panahon, nagampo ako nga ikaw maghatag og kusog bisan sa imong ulipon karon, ikaw maghatag sa imong gahom, ikaw maghatag sa imong kaalam o Dios. Nagampo ako nga ikaw mag-andam sa matag usa sa pag-abli sa among salabutan, sa pag-abli sa mga kasing-kasing, aron ang imong mga pulong, among masabtan, utuhop sa among matag usa sa kasing-kasing, among madapat sa mga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Nagampo ako nga pinaagi ni Ginoo ang tanan nimo nga mga kaanakan, madasig pagayon sa ilang pagpangalagad kanimo. Akong tugyan ang tanan pinaagi sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen o Amen. Ako ning gibutangan rin tayo nga a picture of pure grace. No? Ang larawan, ang litrato sa lunsay na grasya. Mag-isgot na karoon din o lunsay na grasya. No? Pure grace. Lunsay na grasya. Now, doon ito sa amahan, yung ipamutan ng iyang anak. Gina niya iyang anak nga, anak, buhay mo na iyang anak. Dahil, kung sa imong pagsabot sa Bible, how do you define Bible? Now, ingon pa ang bata, ingon pa niya nga, para na ko ang Biblia is telling about Jesus. All about Jesus. It is all about Jesus with a red string attached on it. Yang Biblia kuno, nagisgot, may tungod lamang kang Ginoong Kristo. Usahay kung kita ipamutanon sa Biblia, ang siguro, dagan siguro tayo kasulti, no? Dagan tayo kasulti, may tungod sa Biblia. Pero kining bata, sa diha, nagipamutana siya kung sa Biblia, simple lang ang iyang tubag. It's all about Jesus. Nagisgot tayo, may tungod kang Ginoong Kristo. O dunay red string, kini siguro kung pasabot niya ba, kini pula. Doon ay red string na nagka-attach din ha. Now, siguro ngayon to siyang pasabto, nga kanang red string, bookmarker na siya, marker. Pero, kung ato yung tanawang pagkayo, ato pamalandungan pagkayo, ang Biblia. Now, ato makita na kung nagyoy red string, nag-attach din na sa Bible, gikan sa Genesis paingon sa Revelation. O kini nag-stand siya, nagbarugi siya, may tungod sa
tanan nga dugo nga giula alang sa pagtabon o alang sa kapasayloan sa sala. Gikan sa Genesis paingon sa Revelation na ay dugo din ang mga kaigsunan. There is blood nga mao'y nagtabon o naghinglo, nagpasaylo sa tanan nato nga mga kasalanan. Sa unang panahon, daghan kayong wonder, no? Daghan kayong agribyado ining practice sa mga Hudiyo, practice sa mga Israelites. Kining kanunay nilang pagpatay, mura magway kaluoy sa mananap. Kanunay nilang pagpatay sa mananap, karnero, kanding, baka, aron ipatulo ang dugo. Daghang mga kanang nag-adapt siguro anang gitawag mga animal rights. Nag-question sila ini ano nga na may patay sa mga mananap. Now, ato masabtan mga kaigsunan nga dunay patay sa mga mananap, dunay pagpatulo sa dugo sa mananap. Tungkol kay nag-ingon ang atong gibasa karon, ang akong gi-quote karon sa Hebrews 9:22. Nga kung walay pagpatulo sa dugo, kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan. So, gikinahanglan ang pag-una, gikinahanglan ang pagpaagas, gikinahanglan ang pagpatulo sa dugo. Nanindot kayo sa atong time karon mga kaigsunan, ikuti kaganina ni Pastor Jonathan. Sa atong time karon, kung sa una, ang ilahang gigamit sa pagpaaga sa dugo, aron ang sala matabunan mga kaigsunan. Sa time na to karon mga kaigsunan, sa diha nakita ni John the Baptist, si Jesus nga naglakaw, iyang gitudlo, ang iyang tudlo ngadto kang Jesus Christ, ningon si John the Baptist, "Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world." Subunga tan-awa ang nating nga karnero, batan nga karnero nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. So dunay pagpula sa dugo. Now katong mga mananap nga gipatay sa una, ipatulo ang ilang dugo, nagpunting kadto diha sa genuine, diha gyud sa pinakabutang, the substance. Katong mga mananap sa una, they are only shadows. They are only symbols pointing to the real thing, to the substance, which is the Lord Jesus Christ. So si Jesus yun, iyang dugo, unay gatapon sa kong sala, kahimlok mga kaigsunan sa ato ang mga kasalanan. Una ko na kung basahon pa kayo ang Bible gikan sa Genesis paingon sa Revelation ay dugo din ha. Itong panahon nga sila sa iba nagkasala, dili bastante itong dahon nga ilang amang gitabon sa ilang bubong nga lawas. Kundi ang Diyos nagpatay yun sa kamananap o ang iyahang panit adto mo'y nagtapon sa ilahang kasalanan. So doon na tayo ipag-ulat sa dugo. Genesis pa lang, no? Genesis chapter 3 verse 21, muto'y unang pagpatay. Then din na sa Revelation chapter 5 verse 5 up to 6, sa diha nga nabalakan na kaayo, nag-uulang kaayo si John the Revealer. Ipadagan siya sa Ginoo, sa diha nga nag-uulang siya nga walay maka-abli niadtong silyo o hampak beto 7 seals, walay molde, walay takos nga muabli niadto. Gingnan siya sa manulunda, tan-awa ang Lion of Judah, the Lion of Judah which is the Lord Jesus Christ. Siya ang dunay katakos nga muabli niya ng maong silyo. Pagtanaw pa ni John mga kaigsunan, ang iyang nakita kadtong karnero nga daw gipatay. So nagihapon ang pagpatay, nagihapon ang pag-ula sa dugo mga kaigsunan. Now, kining gitawag na to New Covenant, bag-o nga kasabutan ining ato na time karon nga di nabilong kita mga kaigsunan. This is the covenant of grace, pagigsabot diha sa grasya na gitawag itong New Testament, New Covenant, and this is founded on the blood of Jesus Christ. Diha ni siya gipatukod sa dugo ni Ginoong Hesukristo.
Now, dina sa Matthew chapter 26, verse 27, ato ning kanunay gihisgutan sa Lord's Supper. Ingon din na, nabikuha si Jesus sa kupa, iyang ipasalamatan, iyang gihatag sa iyang mga tinunan, ingon niya, inom kamo gikan niini, kay kini ang akong dugo sa kasabutan. This is my blood of the covenant. So therefore, the covenant is founded in the blood of Jesus. This is the blood, my blood of the covenant, the new covenant. Nagipaagas alang sa daghan, alang sa kapasayloan sa sala. Kung sa mga kaigsunan, wala ko, puno na tamo siya kung isigutan, pasto niya, dugo, dinuguan. Diba? Sabi po, buti pa sa buti niya. Now, kung mag-isiguta og dugo, mga kaigsunan, ito ning kaon pa kayo, kay nindot kayo, ilabi na sa mga baguhan. Mag-isigutan dugo, mga kaigsunan, nag-simbolo ni siya sa kinabuhi. It is life, blood is life. Now, kung atong tanawon pa kayo mga kaigsunan, kitang tanan ng mga katawhan sa Ginoo, gibuktian ta og kinabuhi. Ato ni explain bukti ba sa ginbukti. Now sa unang panahon, doon na sila dunay balawod ang Ginoo sa unang panahon. Kini illustration lang niya, ato ning i-drive ko niya, masabtan to pagayo. Dunay balawod ang Dios sa unang panahon mga kaigsunan, ang tanan ng mga kamagulangan sa ilang mga hayupan, kamagulangan sa ilahang mga katawhan, iyahuna sa Ginoo. Buti pa sa tanan ng mga kamagwangan, ilahan ang ihalag sa Ginoo. Ang picture kinala is patyon para sa Ginoo, gipangayo na sa Ginoo sa unang panahon. Okay lang itong mananap patyon, di ba? Aron ihalag sa Ginoo, daw may kong tao. Okay lang ang patyon, dili. Pero kinahanglan patyon kay ihalag man nga sa Ginoo. Now, aron masave ng mga tao, kay kinahanglan maging siyang patyon, kinahanglan bukti ana siya. Dunay bukti. No? Kinahanglan bukti ana, dunay substitute. Aron dili mapatay ang kamagulangan ng mga anak, kinahanglan nga magpuha usa ka mananap aron patyon alang sa ilang dapit. So dili na siya kinahanglan patyon nga naman doon na may mananap nga gibukti para niya. Katupong mga mananap nga dili mo dawat ang Ginoo sa halad. Kung kamabuangan to siya, kinahanglan patyon mo gito siya. Kung dili pa mo dawat ang ginawa ng, like for example, camel, wala may gihalad ng camel. So aron masave ang camel, aron magpabiling nga buhi ang camel, magkuha na og mananap nga pwedeng patyon sa iyang nga dapit. So masave ang camel, siguro karnero mo'y patyon sa iyang nga dapit. That is bukti. Maunay pagbukti sa kinabuhi, maunay pag-ula sa dugo mga kaigsunan. Aron ang usa ka tao, ang usa ka binuhat nga kinahanglan mamatay, dili kinahanglan patyon nga naman naanay namatay sa iyang nga dapit. Medyo nasamtan na ito gamay. Diba? Now, kita nga tao mga kaigsunan makasasala. Iyon ang pulong sa Ginoo, ang bayad sa sala, kamatayon. So kinahanglan dita, mamatay. Not necessarily physical. Sa itong Bible study kagaya na, mamatay magita. Ika nagunta sa yuta. Not necessarily physical. Pero nag-isgot na siya o sa pinali, eternal ang kamatay ka rin ng tao, mahimulang gikan sa presensya sa Ginoo. Na waron di ka mahimulang gikan sa presensya sa Ginoo, gikinahanglan nga dunay mamatay para nimo. Gikinahanglan ay mukuha sa imo nga dapit o gikuha na ni Ginoo Jesucristo. Romans 5:8, God demonstrate His love towards us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Kristo ang nagpakamatay alang sa matagusa kanato. Muna siya'y dugo, muna siya'y pagpugti pinaagi sa kinabuhi. Kanang dugo ni Jesus kaya giula dito sa krus sa Kalbaryo, muna'y nagtabon sa atong sala o muna'y naghinglo sa ato ang mga kasalanan. Ako ning ipasay mga kaigsunan, kadawali na to, kamagiskutan, kapasayluan sa sala, wala na nagiskut sa sala, nga imong nahimo past, but that is past, present,
unfiltered. Ang tanan nimong sala sa imong entero nga kinabuhi kana siya gipasaylo sa Ginoo. Di ba ta malipayan na? Murag pag-anong ito ba? Murag seryoso mong kita karon? Ano ba rin? Murag gibandingan ka ba? So gihingiluan, gipasaylo ang tanan itong mga sala. Kung sa'yo mga kaigsunan, kung mag-isgot ka pasayluan, medyo wala ipik na to ba? Mag-isgot ang forgiveness, mag-igsunan, it is tantamount to salvation. Kapasayluan gani, kaluwasan. Lahi ka ang gulo sa kaluwasan, it is salvation. Kaluwasan na siya mga kaigsunan. No? Panalitan, nakasala ka sa imong amo, kinahanglan utak kang silutan, pero sa kabutang, ang imong amo, mirlis ni mo kapasayluan. So the moment magkita mo sa imong amo, dili na kamahadlok na silutan pa niya. Patagat pa niya o penalty. Nga naman, kipasaylo naman kaniya. The same way with God. Kung muingon ta nagipasaylo ta sa Ginoo mga kaigsunan, buti pa sabot nga, wala na'y silot pa. Buti pa sabot nga, wala na'y barrier pa. Wala na'y nakabalda na to, makaulang na to sa atong pakig-fellowship na to kaniya, pa-prayer man, pa-worship man, wala na'y butang na magbababag ka na to makaigsunan, makaduol ta niya makaigsunan sa to mga kasayon, o wala na'y makabalda sa iyang panalangin, na kining iyang ihatag gani ka na to makaigsunan, o pili lamang ining kalibutan na. Bisan human ining kalibutan na makaigsunan, wala na'y delikado, wala na'y peligro sa silot, nga naman, kay kung magkita mo, nagasiguro maka, nasayod man ka na ikaw, gipasaylo niya. Di na ka mataha, di na ka maiko, di na ka maulaw, di na ka mahadlok, mo approach niya because you know. Tungkol kinasayod ka, nga pinaagi sa dugo ni Ginoong Jesucristo, ang sala ni mo matanan, iyahang gipasaylo. Di mo tama rin ba yan ang mga kisunan? Hallelujah. Sumunay siya'y gahom sa dugo ni Ginoong Jesucristo. All our sins are forgiven. Someday, mga tubang kasamahan. Hallelujah! Kabalo ka, kadagan kag sala tubangan sa Ginoo. But hallelujah, tungkol kay kabalo ka, ng kadagan, bisan kung sa kadagan sa imong sala, ang tanan imong sala, gipasaylo, tungkol sa iyang dugo, nagiula dito sa cross, sa Kalbaryo. Hallelujah. Baka kinabuhi kang malinawon, hindi matana. O kinabuhi kang peaceful, malinawon, malipayon. Because all your sins have been forgiven. Ang tanan mong sala, ipasaylo sa Ginoo. Pero kung mag-isgot ang gahom sa dugo ni Ginoong Jesucristo mga kaigsunan, gahom sa dugo, nasayod ba nga ang nakapahigawas sa Israel gikan sa kaulipunan sa Egypto, dili balaod kung dili ang dugo sa karnero, the blood of the Passover lamb. Dili balaod, but the blood of the Passover lamb. Now, nitong panahon nga ang Ginoo bidesisyon nga ang tanan nga mga kamabuangan nga anak sa Ehipto iyahang patyo. Nagsugo siya og angel of death. Nagsugo siya manulunda sa kamatayon aron iyahang ipapatay ang tanang kamabuangan nga mga anak. Now, ang isugo sa Ginoo mga kaigsunan sa mga Israelite mo nga magkuha lang sila, magpili sila og ilang karnero. Kanang igo ko nila magluto kaon ilang patyo. Patyo ng karnero, ipatulo ang dugo, o ang dugo ni mga kaigsunan, ilang ihapulas sa ilahang pusti, sa ilahang pultahan, ilang ibutang dinha sa lintil sa ilahang pultahan, ilang ibutang dinha ang dugo sa karnero. Sa akto mga kaigsunan, sa pagpatay sa mga panganay nga anak, suri ang manulunda, ang angel of death. Pag suri niya, kutob sa balay, kaya makita nga naay dugo sa karnero, iyahan ng sayluan. Kung ito, Passover. Passover is saylo. Musaylo lang siya, bulaway lang siya. So pagtanaw niya, naay dugo. Sayloan na niya, walay bisan usa, diya sa sunod sa balay ang mamatay. Musaylo na siya. Ug kutob sa balay na iyang makita na wala ang dugo sa karnero mga kaigsunan, ang tanan ng mga panganay nga anak na nasulod sa balay, kini sila mga matay.
Pagkabuntag mga kaigsunan, tiyabaw na ang mga tao. Tiyabaw na ang mga tao sa Ehipto manuman, kutob sa panganay, patay. Kung ang amahan, panganay, patay. Sa iyang anak, nunay panganay, patay. Kutob sa mananak, ang panganay, patay. Nangamatay mga kaigsunan, ang tanan ng mga panganay. Pero dito sa lugar sa Israel mga kaigsunan, lugar sa Israel, wala kunoy bisan pagtingo, walay bisan usa nga masakiton diya sa iyang mga katawan. It is because of that Passover lamb, and that is the power of the blood. Munay gahom sa dugo mga kaigsunan. Now, usa kanindot nga picture of grace mga kaigsunan, pure grace. Gikan sa Ehipto mga kaigsunan, paingon sa Mount Sinai, ato ning tanaw, wala kay mabasa din nga ang Dios misilot sa mga katawan sa Israel. Wala kay mabasa din nga ang Dios mipatay sa mga katawan sa Israel. Gikan sa Ehipto, paingon sa Mount Sinai. Now, ato ni-explain na naman eh. Now, wala pang covenant of law. Ang covenant, ang ilang pakigsabot, nga di, now, ato hinumduman nga ang Diyos mo bless, pinaagi sa covenant, pakigsaan. Dili pwedeng walay sabot. Naagi na sabot, na kontrata. Now, ang covenant nga di, nabilong sila magkaigsunan, niya itong mga panahon, mo itong covenant ni Abraham. Covenant sa Diyos o kang Abraham. Dahil lalong sila niya itong mga pakigsaan. Now, sa nanining covenant ni Abraham, katong niingon ang Ginoo, nga ako kang himuon nga dako nga nasod. O ako kang panalanginan, akong panalanginan ang magapanalangin nimo, apan akong tugluhon ang magatuglo nimo. Now, kung imong tanawon pa kayo ng covenant, kana nga covenant is a covenant of grace. O saan mo pagka-identify sa covenant of grace o sa covenant of law? Ingon nga covenant of grace. Dapat sa Hebrews chapter 8, sa atuan na rin na side. Ang covenant of grace is ingon ini. Kung ang tinong gani sa covenant, mo ingon ang Ginoo, I will, ako mo mabuhat mo nan. Everything of God, nothing of man. Kana nga covenant, grasya na. Ang burden of work, ang burden, ang tahas sa pagbuhat, sa pagtrabaho, Diyos gani, kana siya, grasya na. Pero kung ang tinol sa covenant, may gunig, you shall not, kana balaod na. Ang burden sa pagtrabaho, naasa tao. Hallelujah. Dili sa covenant of Abraham, kanitawag, Abrahamic covenant magkaigsunan. Kung atong tanawang pag-ayo, ang tinol na is, ingon na mo, I will. The mudo, it is the covenant of grace. Tatanawa po sa kanindot ang covenant of grace. Sa diha nga, nilayas na sila magkaigsunan. Nilayas na sila. Nakaabot sila dito sa pit yun, sa Red Sea, sa pulang na dagat magkaigsunan. Giluto sila sa ilang kaaway. Kung sa ilang dibuhat. Gusto na nilang patyon si Moses, batuon si Moses. Kung sa ilang istorya. Tungkol ba kay walay simenteryo sa Egypt, imuming gidala diri aron may mga matay. Punit na sila bato, kailang batuon si Moses. Now, actually, mga kaigsoon, itong ilang dibuhat, ako itong masala. Una, hindi sa prostrated murder. Patyon nila, kung sa masala ni Moses, nga ito nila. It is prostrated murder. O gawas nila, it is a direct insult to God. Wala sila pagsalig ngadto sa Diyos. Pero tanawa mga kaigsunan, sa diha kailangan dibuhat. Gisinutan ba sila sa Ginoo? Are they punished by God? No. Patyon ka na mo, Moses. Ipagpatay mo sa mga Egyptian din eh. Kung po ninyo nga, Ginoo, di mo namin gipari rin, aron may mga matay. Insulto sa Ginoo, dakong sila, tumakan sa Ginoo. Pero tanawa kung gisilutan ba sila sa Ginoo? Wala sila siluti sa Ginoo. Hinunuwa sa niya si Moses gahapa-hapa. Dupli, kasagol lang yung ibate. Hadlok siya sa mga tao kay basig batuon siya.
Hadlok siya sa kaaway. Luya ni leader. Hadlok siya sa kaaway. Atake na nila. Tupang sa Ginoo hapa-hapa. Ila Ginoo, unsa imong hapa-hapa niya? Balaw! Abante, tuboy ang imong kamot. Ug sa diha nga gituboy ni Moses ang iyang kamot, gibuak sa Dios ang dagat. Ang Ginoo naghimo og milagro aron sila makalingkawas gikan sa kamot sa mga Egyptians. Makagawa sila gikan ng pikas tampi, gadto sa pikas tampi, tabok sa dagat nga iyahang gipikas. It is a miracle. So dito makita mga kaigsunan na in the dispensation of grace, in the covenant of grace, bisan ka masayap, God will not punish you. Hallelujah. Dili ka silutan sa Ginoo. Apan, sa diha ikaw, dunay pagpanginahanglan, kung ikaw mangayo sa Ginoo, God even do it miraculously. God will provide your need. Huwag ko mag-ingon na ito yung suntuhon ng Ginoo. Huwag ko mag-ingon, mupatay ang tao. Ako lagi ko ang punto din na even in your failure, God will not punish you, but instead, God will bless you and make all your need, even miraculously. That is grace. Grasya na. Diyan nga, nalito na siya sa tabok. Wow, nakita siya milagro. Pero ang tao, bunul kihapon. Kupul kihapon. Yapon sila sa kanapit, kaya kita umara. Kaya ang tubig dito pait, yaw-yaw na sila. Yaw-yaw na sila. Bagol-gol na sila. Pero ang kihapon sila kipanis sa Ginoo. But instead, ingon ang Ginoo, na ikahoy din ha. Kuhaan ang kahoy. Ilabay sa tubig. Aron ka ng tubig na pait, mahimong tamis. Gibuhat ni Moses, din ang inom na sila sa tubig, yung tubig na himong tamis. No punishment, but still a blessing. Sa diha nagigutom sila, nagyaw-yaw na sa sila. Imo lamig ipare ni mo kadapit, aron mamamatay may sa gutom. But still ang Ginoo, wala na suko nila, wala punishment. Nagpaulan ang Ginoo og mana. Kini nga istorya tan sa Exodus. Nagpaulan siya og mana aron ang mga tao makakaon. No punishment. Ug sa diha nagiuhaw na pud sila. Ingon na Ginoo Moses, tuay bato at tuwa. Tuay pong sukod. Dugdug ka itong bato. Buagas ang tubig. Diagas ang tubig mga kaigsunan. Nakainom sila ang tubig ikan sa bato. Miraculously sa may tubig ng bato. Miraculously, gi-bless sila sa Ginoo, wala sila gi-punish. And you know why? Because they belong to the covenant of grace. Hallelujah. Sa grasya, o kung mag-ingon ng magpakasalata, aban, sa grasya, even in your failure, God will not punish you, but God will bless you, will meet all your needs. That is picture of pure grace. Pero subukay mawalandungan mga kaigsunan, pag-abot sa Mount Sinai, doon ay kalit na pag-change. A change of covenant. Asa nagsugod? Nagsugod ni mga kaigsunan diya sa Exodus chapter 19 verse 8. Sa diha ngamingon ang mga katawan, we will do everything the Lord has said. Among buhaton ang tanan nga giingon sa Ginoo. Dito nagsugod ang problema. Katong mag-ingon nila mga kaigsunan nga among buhaton ang tanan nga giingon sa Ginoo. Ang buti pasabot nila ato, nanghambog sila nga ang tanan nga gisulti sa Ginoo kaya namo buhaton. Ang tanan nga gisugod sa Ginoo kaya namo buhaton. Nangandak sila mga kaigsunan. Kung sa covenant of grace under the Abrahamic covenant mga kaigsunan, ang Ginoo nagapanalangin dili base sa performance ng mga Israelites, kundi base sa iyang pagkamahigugmaon, base sa iyang pagkamaayo, base sa iyang pagkamaluluyon, base sa iyang pagkamaminatudon mga kaigsunan. Now by this time, dunay kausaban, dunay pag-shift mga kaigsunan. Ang nahitabo, kung nangandak sila tumangan sa Ginoo, Ginoo, undangin na lang imong pag-bless ka na mo, base sa imong pagkamaminatudon, base sa imong pagkamayo, base sa imong pagkamahigugmaon, kung dili i-bless me, base
base sa among performance. That is boasting, that is bragging. Panghambugang tanang gingon sa Ginoo, kaya na mong buhaton. Pag humani lang sulti mga kaigsunan, nausap na ang timpo sa Ginoo. Ingon na sa Ginoo mga kaigsunan nga, ang tanan nga mga tao o mananap nga mudol sa tinglan sa Mount Sinai, kinahanglan siya mamatay. Na-stricto na ang Ginoo. You know why? Balaod naman sila. Hilabi na ka-stricto. But Mount Sinai, sugat pa sa una, giisip nila mabalaan na lugar. Ang mga tao sa kakanao, mga na doon sa tinglan sa bukid, wala may gipatay ang Ginoo. Nausap ng Ginoo, sa diha kamingon sila nga among kayang buhaton ang imong gisugo. Ingon ng Ginoo nga kutob sa mananap o tao nga mudul sa tinglan sa Mount Sinai, kinahanglan sila patyo. Nausap na. Igawas na dayon ang balaod, Deuteronomy chapter 28, kung ingon ng inyo ng basahon, nga mupanalangin lang sila kung ang tao musunod sa balaod. The Lord will only bless if man will obey God. But if man will disobey God, then dili na blessing kung dili tunglo na. Akong panalangin ay yung panimalay, akong panalangin ay yung butika, akong panalangin ay yung livestock, pahingo mong ulo, dili mo mga ikob. Kung dunay kaaway nga musulong ninyo, wagi sila sa usa ka agianan, magkatibulag sila, mga lagyo sila sa 7 ka agianan. Kana, kung kamo musunod, apan kung kamo musupak sa akong balaod, iyon ang Ginoo bali, tunglo ang inyong mako. Ug subok kay pamalandungan mga kaigsunan, tungkol kay sugod niya itong panahon, the moment na mureklamo sila, doon na naisilot na maabot nila sa consequence of their complaint. Because now, they don't belong to the covenant of Christ, but they belong to the covenant of the Lord. Kada sipya, patay na. Kada sipya, patay na. Luoy na tayo mga kaigsunan, doon na naisilot, kailang paabuton na naman. It is because of the Lord. Tumod, kay nailalod na sila sa balaod. Kung ang pagtanaw ni Moses, kinala siya sa 10 Commandments. Kasimba na naman noon ng Diyos-Diyos ng mga tawhana. Pagkabot ni Moses, ang iyang gibuhat, iyang gipatunaw itong Diyos-Diyos na baka, iyang gipahinog sa mga katawan, nagsimba ito. Dayon iyang gipandam at tani mga kaparian, gipangatangan at tani mga pultahan, kutob sa makita ng mga tao na nagsimba sa Diyos-Diyos, patay! O katong panahon na, doon na yung 3,000 ka mga tao ang natumba, patay. It is because of the law. Nakita ninyo kung sa palaon, what is law? Hindi mo pwedeng baliw ng balaod. Sa balaod, wala ka pasayluan. Pag-isgot ka pasayluan, it is in the covenant of grace, but in the law, wala ka pasayluan. Grabe na kalahi ang tratamento sa ginungato nila. Ultimo gani katong patanon nga nagkuha lang og sugnod, adlaw ay papahulay. Wata kay balukon maayo ang motibo sa bata. Dili lang ginawang pagsupak sa balaod sa Ginoo. Siguro niya igsoon, siguro tumong panahon, gadaot siguro, nagkuha siya kahoy, aron na siya maluto para sa igsoon. O siguro yung inahan, gadaot, nagkuha siya kahoy, aron niya mapakaw ng yung inahan, pero nakasupak siya sa balaod, wala yung pulo pa sa ilo. So pagka sala ng pagpamuha ng kahoy. Dako magyo kay na, but because it is the law, na kung trabaho mo ka daw ipapahulay, silutan mo, din gipatay ang maong na mata. You know why? Because they are in the covenant of the law. Ayahay sa covenant of grace. Kung yaagin yung mga kaigsunan, diya sa balaod, sumot nagliho kapunod. Imbis unta na, pagkaingunta nga, mabang una-unta, kinanay balaod, na. Nagsimba naman nun ng Diyos. Kaya naman, nagsugod nagliho kapunod. Flesh. Buti pasabot ka balaod, dili na magkapausap sa tao. Nagsugod ng pamuhat mga kaigsunan. So, nahimo na yung wicked, nahimo na sa dautan sa ilahan na dapat mga kaigsunan.
But praise the Lord, salamat sa Ginoo mga kaigsunan. We are no longer under the law. Sa atong time karon, dili ta ilalom sa balaod. Hallelujah. Hallelujah. Dili ta ilalom sa balaod. Kasi ingon sa pulong sa Ginoo, by calling in Hebrews chapter 8 verse 13, by calling this covenant new, He has made the first one obsolete, and what is obsolete and aging will soon disappear. Obsolete, dropped out of use. Ephesians 2:15, He abolished the law. For since shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. God will not punish you. Hallelujah. Dili mo silutan sa Ginoo, even in your failure, mga kaigsunan, God will not punish you because you are not under the law, but under grace. Hallelujah. Murag ipalya na itong okay ra. Dili mo ilalom sa balaod, kundi ilalom mo sa grasya, mga kaigsunan. Abi yung mga kaigsunan sa kanindot king grasya, gibuhat sa grasya ang dili mabuhat sa balaod. Kanang balaod, mga kaigsunan, dili na makaluwas nimo. Walay balaod nga nagpalansang sa krus. Si Jesus lang ang nagpalansang sa krus sa Kalbaryo. Kanang balaod, mga kaigsunan, dili na makahinglo sa imong sala. Ang dugo lamang ni Ginoong Jesucristo ang naghinglo sa atong kasalanan. Ang balaod puro na nagsamin. Idigtanaw nimo sa imong naong diya sa samin, makita nimo ang kahugaw sa imong naong, pero wala na magpasabot kanang sa amin. Mura po na imong i-backload sa imong naong aron ka malimpyo. No, it's not. Magkuha gigag sa mong tubig karon malimpyo na imong itsura. The same way with the law, makakita lang ka, may ikaw makasasala, but it is the blood of Jesus that will forgive you. Ang dugo ni Kristo. Ang balaw, dili na nimo maghimong matarong. Manugo lang na, buhatan na, pero dili ka himong matarong na. Si Jesus lang ang maghimong nimong matarong. Sa diha nga gibutang samahan ang iyang pagkamatarong nga hingkanato, kita na himong matarong at tubangan sa Ginoo. Now, the true gospel always produce peace and happiness in our heart. Ang tinuod nga maayong balita, kanunay magdala na siya o kalinaw o kalipay sa ato ang matag usaha kasing-kasing. Hallelujah. Doon sa kababae, doon siya sa kapastor. Isa pastor, bukat kayo akong kinabuhi. Nagsimba na ko, pero isabot ba hinuog kabukat, pastor? Ano na sis? Kaya nadugang nga naman yun akong palasunon sa dahil ang Kristohanon ko. Ano man, kaya naman hinuog ko sa akong pastor. Karoon di ka magbalipayon, kinahanglan di kang mag-ampo at least 1 hour. Kinahanglan di kang magbasa sa Biblia. Kaya kung dili mo na buhaton, mawadan kang kalipay. Yan na may panahon, pastor, mga failure ko, na may panahon nga di ko kabasa sa Bible, na may panahon nga di ko kampo. Nagilty na hinuon ko. Nagilty na hinuon siya. Kay natin, besta na parang, ako gani, pastor, di besta na parang gabasa ko sa Bible. Tapos panahon nga di ko kampo. Siya nagilty na hinuon. Ingon ang pastor, sa amo dahil dili ko anak. Sa diha, nga di may kabasa sa among Bible, dili may guilty. Kung dili, hungry lang. Gutom mo labi. Pero walay guilt, walay condemnation. Gutom lang kay pagkaon mananamo. Kung dili may kampo, dili may guilty. Mingaw lang sa among Ginoo. Pero wala nang guilt. Ay mga panusay ni tagasimba. Dili guilty, kung dili mingaw. Uy, kanugod sa wali o kasimba. Pero walay guilt sa sulod, walay condemnation, walay burden, walay sorrow, walay sadness. Naalay longing sa sulod, na imong ma-fellowship ang imong Ginoo. Siya nagtuo magunta nga, ang atong pagkampo, muna'y mapadasig na to. Palibiyan sa Ginoo. Ganahan ka maupo kung dasig ka, pero kung di ka dasig, isuga na.
sa draging ni mong kinabuhi. Diba? Kita nga mga Kristohanon, nagbasa ta, tungod kay dili aron nga panalanginan ta, kung dili gusto na itong mahibawan, kung sa bugay panalangin ako sa Ginoo. Wala ta magbasa, kondisyon aron panalanginan ta. No! Aron makahibalo ta, kung sabay panalangin giagam sa Ginoo, alang sa matang sa kanto. Wala mo'y buhaton aron mo qualify mo sa Ginoo because you are already qualified. Walay requirement ang Ginoo aron mo qualify mo niya because you are already qualified. Colossians 1:12, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. Ang Amahan ang nag-qualify ninyo dili tungod sa inyong performance. And now you are qualified. Even in your state right now, you are qualified for that inheritance. You are qualified for that blessing. Muduol mo sa Ginoo, ang Ginoo mo bless ninyo. Namoy failure, of course, kitang tanay failure. But God will not punish you. But He will answer, He will make all your need. Hallelujah. And that is the covenant of grace. Muna ang pagpakigsaan sa grasya mga kaigsunan. Christianity is easy. Come to me, all ye that labor, Matthew 11:28. Come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. When you are in Christianity, wala na'y laborious. Wala na'y paghagaw. Na kung dili ka katuman, guilty ka. No! Wala na mga kaigsunan. You are already qualified in the sight of God. Doon mo sa Ginoo, worship mo sa Ginoo, ang tanan qualified mga kaigsunan. Mabudoon na kanya. Muna'y gospel. Ug muna'y gospel nga muhatag og kalinaw, kalipay sa ato ang matapos ng kasing-kasing. Namanginawat ko mga kaigsunan nga pinaagi nito ang mensahe. No? Atong madistinguish ang covenant of grace o ang covenant of law. Ayaw mo pabilin sa balaw. It is my prayer na dili ka magpabilin sa balaw. Because we are not under the law, but we are under grace. Ilalog ta sa grasya. And in grace, mga kaigsunan, God will bless us unconditionally. Unmerited favor, undeserved favor, unearned favor. God will bless you not because of your performance, but because of His goodness, of His kindness, of His faithfulness. Iya kang panalanginan. And be sure of that blessing. That blessing will come to you. Will you desire it? Will you pray for it? Ang Ginoo magapanalangin sa iyong mga pulong mga sa pagkinabuhi. Hallelujah. We bless you. Amahan na langit mo, salamat kayo, Diyos. Bisan sa imong mensahe karon, nag-aampo kami, nakininta ng Ginoo, magpabilin sa mga kasing-kasing sa ngalan ng Kristo. Amen.